Masakit pa. Nag-aalalang tanong ni Silver sa anak, habang nililinisan ang paso nito sa mukha. No papa, hindi na masakit. Natatawang sagot ni Hivo, dahil kanina pa siya tinatanong ng ama kung masakit ba o hindi. Just tell me son if masakit, we'll go to hospital. Napakamot sa ulo ang bata, dahil na-realize niya ngayon lang na mas grabe mag-alala ang papa niya, kesa sa mama niya. Papa, you love here alone? Tanong ng anak habang nililibot ang paningin sa kondo, na tinuluyan nila noon. Yes. Why? Humiga si Hivo sa kama ng ama. Tapos na silang dalawa mag-shower, kaya they are all fresh. You must be lonely here pa, kasi wala kang kasama. It is. Sobrang lungkot noong mga panahon na wala ang mag-ina niya sa buhay niya. Pero wala siyang pagpipilian, kundi ang gawin yun, dahil may isang buhay ang malalagay sa kapahamakan, pag hindi niya sinunod ang gusto nito. Papa, we will be happy if Stephanie is her, sabi ni Hivo na ikinakunot ng noo ni Silver. Sinong Stephanie? Tanong niya sa kanyang sarili. Sino tong Stephanie na tinutukoy mo anak? Kinakabahang tanong ni Silver kay Hivo. My little sister, parang may kung ano sa puso niya at bigla itong kumurot. Nagulat siya at hindi siya makapaniwala. Hindi niya kung ano o paano tatanggapin ang lahat na iyon. Sinong ama? Si Vios ba? Wala ba talaga silang relasyon? O nagkamali ako? Pero bakit hindi sinabi ni Rina sakin? Pero bakit naman niya sasabihin? Am I too late? Mga katanungang naglalaro sa isipan ni Silver. Aaminin niyang nasaktan siya. Hindi akalain na may isa pang anak ang babaeng gusto niya. Can you tell me son, about Stephanie? Tinabihan niya ng upo ang anak sa kama. Bumangon si Hivo at umupo saka humarap sa ama. Wait pa, I'll call mama first at Stephanie to say goodnight. Baka hinahanap na ako ni Fanny. Kinuha ni Hivo ang cellphone nito. Agad niyang tinawagan si Rina na kanina pa umuwi. Nagpaiwan siya sa papa niya, dahil gusto niya itong makasama. Noong una ay ayaw ni Rina pero nang nanumpa si Silver, na hindi niya pababayaan ang anak ay pumayag na rin ito. Nagring ang phone. Hinihintay na lang nila na sagutin sa kabilang linya ang tawag. Ni-loudspeaker ni Hivo ang tawag, para marinig ng ama niya, na gusto ring makinig. O ayan na, tumatawag na si Kuya Rinig nila sa kabilang linya, ang boses ni Rina at boses ng batang babae na umiiyak. Tahimik lang si Silver, habang pinapakinggan ang nasa kabilang linya. Hello? Sabi ng malamyos na boses ng batang babae, habang pinupunasan ang luha. Nakagat ni Rina ang pang-ibabang labi, dahil alam niyang sa mga oras na ito, alam na ni Silver ang existence ni Stephanie. Hindi niya lang sigurado kung ano exactly ang nasa isipan nito. Hello princess. Kuya, where are you? Bakit hindi ka pa uwi? Uwi ka na kuya, nagsimula na naman siyang umiyak, kaya nag-aalalang tumingin si Hivo sa ama. Hindi siya mapakali na umiiyak ang kapatid niya. Anak, di ba sabi ni mama sayo na hindi matutulog dito si kuya? Biglang tumigas sa kinauupuan si Silver, nang marinig si Rina na tinawag ang bata na anak. So totoo nga na may isa pa siyang anak, aniya sa isipan nito. But mama, kuya promised me na he will me a book this day. Uwi na si kuya mama. Papa, tinawag ni Hivo ang ama. Parang gusto na lang niyang umuwi, kesa marinig ang kapatid na umiiyak at hinahanap siya. Uwi na lang po ako papa, nang marinig ni Rina ang sinabi ni Hivo, ay agad siyang nagsalita. Hivo, it's okay baby. Diyan ka na muna kay papa mo magstay tonight. Ako na bahala kay Stephanie, lalong lumakas ang iyak ni Stephanie. Kahit si Silver na walang alam, ay biglang kinabahan sa pag-iyak nito. Pero mama, she's crying po. What happened? Narinig nila ang boses ni Vios, na tila tinatanong kung anong nangyari. Papa, I want kuya. Uwi kuya papa, umiiyak na sumbong ng bata kay Vios. Parang may kumurot sa parte ni Silver, nang marinig ang batang babae na nagsumbong kay Vios. Hindi niya alam kung saang parte siya nasasaktan. Sa parte ba na maaaring may anak si Rina kay Vios, o dahil may banda sa kanya na sana siya rin ang ama ng bata. Princess, stop crying. Gusto mo si Papa na lang magbabasa ng book para sa'yo. Papa, I want kuya, hindi talaga nakikinig si Stephanie sa iba. Gusto niyang umuwi si Hivo sa kanila. Pero kuya Hivo is not here. Where is he papa? Nasa school po ba siya?
Vios, salamat, lumabas si Rina sa kwarto, kung nasaan ang anak niya, at si Vios Dado nag-uusap. Agad niyang kinausap ang anak at si Silver. Hello. Hello mama. Uwi na lang po ako mama. Baka po hindi titigil sa pag-iyak si Fanny. Hivo anak, it's okay. Makikinig yun kay Vios. Kilala mo naman ang kapatid mo. Stay there and spend your time sa papa mo. Gustong-gusto ni Hivo na manatili sa papa niya. This is one of his dream, na makasama ang papa niya ulit sa pagtulog, but hindi niya kayang baliwalain ang kapatid niya na hinahanap siya. Alam kong nag-aalala ka. It's fine. Titigil yun sa pag-iyak mamaya. Wag mo na kaming intindihin dito, dagdag pa ni Rina nang tumahimik ang anak sa kabilang linya. Pwede mo ba ibigay ito sa papa mo anak? Let me talk to him. Agad na binigay ni Hivo ang cellphone sa ama. Tumayo si Silver at kinausap si Rina. Tumahimik ang pagitan sa kanila. Hindi alam ni Rina kung ano ang sasabihin sa lalaki, at hindi rin alam kung paano kakausapin ni Silver si Rina. Ano, sasanduan ko na lang si Hivo bukas, kagatlabing tanong ni Rina kay Silver. Hindi niya alam pero kinakabahan talaga siya. No need. Ihahatid ko siya sa inyo bukas. I'm planning to take my son with me sa resort na nabili ko, hindi maitago ni Silver ang tabang sa boses niya. Hindi niya kayang magpanggap na ayos lang siya, dahil hindi. Ganoon ba? Sige. Tumahimik ulit ang pagitan sa kanila. About Stephanie, ano? Pwede bang bukas na lang tayo mag-usap? Nabigla si Rina. Alam niyang nami-misinterpret ni Silver lahat. Sige. Tanging nasagot na lang niya sa lalaki. Ang pangit din ng timing pag ngayon niya sasabihin. Good night, sa hindi malamang dahilan, bumilis bigla ang tibok ng puso niya. Good night rin. Kiss my son for me, and tell him I love him, sagot ni Rina. Yeah, I'll tell him that. I love you, sabi ni Silver. Ha? Gulat na tanong ni Rina. Exact words na sasabihin ko sa anak natin. Okay, sige, bye, bye. Nang mawala sa kabilang linya si Rina, ay agad na binalikan ni Silver ang anak na nakatingin sa kanya. Mama said na mahal ka niya. And hindi ka na daw mag-worry pa, sabi ni Silver sabay gulo sa buhok ng anak. Papa, ayos lang po kaya si Fanny. Isama kaya natin siya bukas papa? Sabi ni Hivo. Ayos lang naman sa kanya, kahit na mahirap makita ang anak ni Rina sa iba. Wala namang kasalanan ang bata, kaya walang problema sa kanya, pero baka hindi papayag si Vios. Baka magalit si Vios anak, sabi nito kay Hivo. Papa Vios will understand. Hindi siya magagalit papa, because he loves Fanny so much, though she'll get sad pag wala si Princess sa bahay. Exactly. Let's buy her a gift na lang. Ano bang gusto niya? Tanong ni Silver. She likes fried chicken papa. She hates gulay. We're the same. Kaya lagi siya pinipilit ni Papa Vios sa gulay, because it's healthy pero ayaw niya. Napangiti sa loob si Silver, dahil kagaya niya ang bata. Ayaw niya rin noon sa gulay. Kamakailan lang niya ito nagustuhan. Ano pa yung gusto niya? Mahilig din siya sa Barbie dolls, so maybe matutuwa siya, if we give her that. Sige, let's buy her a doll tomorrow, after natin pumunta sa pupuntahan natin, sabi ni Silver na naaaliw na rin sa kwento ng anak. Kinabukasan, medyo late nagising ang mag-ama, dahil nagkikwentuhan pa ang mga ito, hanggang 10:00 ng gabi. Naunang nagising si Silver, dahil gusto niyang maghanda ng makakain para sa kanila ni Hivo. He knows how to fry some egg and ham, so yun ang ginawa niya. Nagtimpla din siya ng juice, bago pinuntahan si Hivo na tulog pa rin hanggang ngayon. Hey son, wake up! Ngunit hindi damilat ang bata. Malalim pa rin ang tulog nito. Pinilit pa rin siyang gisingin ni Silver, dahil hindi pwedeng malipasa ng kain ang bata. Papa, I'm sleepy, sabi ni Hivo. Natawa ang lalaki sa sinabi ng anak. Sige na, you need to wake up, dahil pupunta pa tayo ng resort ngayon. Nang marinig ni Hivo ang sinabi ng ama, ay agad itong damilat. Right, I almost forgot, sabi nito at tumalon sa kama. At nagmamadaling pumasok sa banyo. Napailing na lang ang lalaki sa ginawa ni Hivo. One of the happiest moment in his life, after ng mga nangyari for the past 3 years of being alone. Are you excited son? Tanong ni Hivo sa anak.
Kasalukuyan nilang binabaybay ang daan papunta sa resort, na nabili niya kamakailan lang. Yes papa, hindi rin maitago ni Hivo ang saya, lalo na't sa beach sila pupunta kasama ang ama. Nakasando at short ito, terno sa suot ni Silver. Sa loob ng ilang oras na magkasama sila ay napagplanuhan na nila ang gagawin nila, kasama na ang susuotan nila ngayong araw. Masaya si Silver kasama ang anak, pero ang isipan niya ay lumilipad kay Rina sa isang anak nito na si Stephanie. Hindi siya mapakali. Gusto niyang malaman kung huli na siya, para bawiin ang mag-ina niya, gayong may anak na ito kay Vios. Gusto niyang magwala at magalit o uminom, pero dahil sa anak niya, pinigilan niya ang sarili niya. Besides, kasalanan niya rin, kung bakit humantong sa ganito ang lahat. Papa, tawag ni Hivo kay Silver, nang maisip ang tao na gusto niyang makita ulit noon pa man. Nasaan si Tita Hana? Nawala ang ngiti sa mga labi ni Silver. Humigpit ang hawak niya sa manubela, at pilit na kinalma ang sarili, habang tinatahak nila ang daan papunta sa resort. I haven't seen her. I miss her so much. Sabi ng bata, habang naghihintay ng sagot sa ama. I'm sure Tita Hana missed you too, sagot ni Silver. Can I see her papa? Hindi alam ni Silver, kung paano sagutin ang anak. Hindi niya kaya kung paano e-explain ang totoong nangyari kay Hana. Hanggang ngayon, sinisisi niya ang sarili niya. Dahil sa nangyari sa kapatid nito, at hanggang ngayon, hindi niya magawang ipaliwanag ang lahat kay Rina, sa kagustuhang ayaw nitong madamay sa problema niya. Your tita anak is busy. Yeah, busy pa si Tita Hana mo, palusot ni Silver. Busy, but hindi ko na po siya nakikita sa TV. So bakit po siya busy papa? Ano, oh yes, before I forgot. Naalala mo pa si Oceanie? Paglilihis ni Silver sa usapan. What about her papa? Naalala ni Hivo ang kaibigan. Oceanie is his first friend, at alam niyang nagtatampo na ito sa kanya ngayon. He wanted to make a social media account to contact her, pero pinagbawalan siya ng mama niya. Kaya kahit may gadget sila ni Stephanie, they are still not allowed to make their own social media account. Ayaw niyang suwayin ang mama niya, kaya sinunod niya ito. Nandoon sila sa resort naghihintay, together with you Tito Kale and your Ninang Agatha. Nandoon din sila Tito Benmo, Tito Philip at Tito Diego. Hivo recalls his memory na kasama ang mga taong nabanggit ng ama niya. Oh, they are your friends, right papa? Tumango si Silver sa anak at ngumiti. Nagpapasalamat siya at nawala ang usapan nila kay Hana. Hindi pa siya handa na pag-usapan ang bagay na iyon. Pagdating nila sa resort, ay agad na sinalubong sila ng mga empleyado. Nasabihan na sila ni Silver na pupunta sila ng anak niya, but hindi pa rin inaasahan ng lahat ng empleyado niya, na ang anak na sinasabi niya ay kamukhang kamukha niya. Hala sir, ito ho ba ang anak ninyo? Tanong nung taga-linas sa resort. Yes. Everyone, I want you to meet my son, Hivo Magallanes Larson, buong pagmamalaki ni Silver sa kanyang mga empleyado. Napatingin ang anak sa ama niya, dahil sa binanggit nitong pangalan. Nakaplano na si Silver na oras na makuha niya ang mag-ina niya, papalitan na niya ng Larson ang apelyido nila, lalo na ng anak niya. After all, Hivo is his son, so he deserves his name. He's my heir. Hello po Sir Hivo, bati ng mga dalaga sa bata. Hello po, magalang na sagot ni Hivo sa mga ito. Grabe sir, para kayong pinagbiyak na bunga. Parang ikaw lang mag-isa ang gumawa sa bata, natawa si Hivo sa tinura ni Alex. Isa sa mga empleyado niya sa resort. Hindi naman Alex. Talagang ako lang pinabura ng may kapal kesa sa misis ko, aniya. May misis na po kayo sir. Tanong ng iba. Ngumiti lang si Silver at hindi sumagot. Kahit na pagbabaliktarin ang mundo, hindi naman mapapalitan ng hinaharap ang nagawa nila sa nakaraan. Nandito na ba ang mga bisita ko? Tanong niya sa mga ito. Opo sir, nandito na sila. Kanina pa po, agad silang inakay ng ilan sa mga kaibigan ni Silver, narinig ang halakakan, kahit nasa malayo pa sila. Nang mapansin ni Ben ang paparating na sina Silver at Hivo, ay agad niyang tinawag ang mga kasamahan niya, na hindi matigil sa ginagawang kalokohan. Habang papalapit ang dalawa, lalong namamangha ang magkakaibigan sa kanila.
Hivo exactly looks like his father. Parang pinaliit lang na version ni Silver. Pinanood nila kung paano lumakad ang dalawa, ang galaw sa paa at kamay, parehong-pareho. Sabay na kumunot ang noo ni Silver at Hivo dahil sa reaction nila. Mga tao ba sila o ginawa sa laboratory? Tanong sa isipan ni Kale, habang nakatingin sa kaibigan at kay Hivo. Robot, parehong nasa isipan ni Philip at Diego, habang nakatingin sa dalawa. Ano kayang posisyon ni Silver at Rina? Papaturo ako para makagawa ng batang kamukhang kamukha ko, ang pinakanatatanging nasa isipan ni Ben, habang lutang na nakatingin sa mag-ama. Papa, are they okay? Bulong ni Hivo kay Silver. Nang tignan muli nito ang mga kaibigan, hindi niya rin alam kung ayos lang ba sila. I'm not sure son, sagot nito. Agad na napatingin ang lahat, nang biglang tumakbo si Agatha nang makita si Hivo. She's very emotional, dahil buntis na ito sa pangalawang anak. Una nilang naging anak si Hivo sa kanilang magkakaibigan, bago dumating sa buhay niya si Oceanie, at anak ang turing niya dito. Kaya labis ang iyak niya nang makita ulit si Rina sa party na dinaluhan niya. Buong akala nilang lahat ay wala na ito, kasama si Hivo. Nagluluksa silang lahat sa nangyari, at matagal bago maghilam ang sugat sa puso nila. For 3 years, dinadalaw nila ito sa sementeryo, only to find out na buhay pala ito, at ang bagong may-ari ng RMC. After they find out the truth, pinilit nila magkakaibigan na kontakin si Rina, but their friend was out of reach. Dahil Rina make sure na ang buhay niya at ng mga anak niya ay pribado. Sa tulong ni John at Felix, nagagawa niyang itago ang existence nila sa publiko. Umaasa sila magkakaibigan, na sana dumating ang araw bisitahin sila ni Rina. Nang makita niya si Hivo agad niya itong niyakap. Nagulat din ang bata at hindi agad nakareact. Ramdam niya na umiiyak ang ninang Agatha niya. Where have you been? Saan kayo nagpunta ng mama mo Hivo? Umiiyak na tanong ni Agatha. Nakita rin ni Hivo si Oceanie, na nanlalaki ang mga matang nakatingin sa kanya. Both of them grew, sa appearance at mentally. Hivo knows from that moment na he owe an explanation to his friend. I'm sorry Ninang Agatha. Mahinang bulong ni Hivo. Lahat ng mga nandoon ay nakapansin na nagboses ng bata ay nag-iba. Noon, bibo at malambing, pero ngayon, Hivo's voice is deep and medyo seryoso. Parang ama niya din. Love, it's enough. Let Hivo rest, pagkuha ni Kale sa asawa niya. Tumayo si Agatha at hinhila siya ni Kale papasok sa loob ng hotel, para makapagpahinga si Agatha. Nagkatinginan ang dalawang bata, kahit ang mga matatanda ay hindi nagsasalita, at nakatingin sa dalawang bata. Ramdam nila ang tensyon sa pagitan ni Hivo at Oceanie. Is this a live romance drama? Bulong ni Ben na agad sinapak ni Diego. Ogag ka, ang babata pa nila. Tumahimik ka dyan, dagdag nito. Ani, sinubukang humakbang si Hivo papalapit sa kaibigan, pero umatras ito. Huwag kang lumapit. Can I talk to you? Malumanay na tanong ni Hivo. No, hindi pwede. I hate you. Agad itong tumakbo papalayo sa kanila. Napatingin si Hivo sa ama, tila nang hihingi ng permiso na sundan ang kaibigan. Go on son, explain to her. She miss you, sabi ni Silver at agad na sinundan ni Hivo si Oceanie. Nang mawala ang mga bata sa tabi nila, agad na sumeryoso ang mga mukha nila. How's the update? Tanong ni Silver kay Ben. Malapit na. Konti na lang at malapit na tayong makakuha ng ebidensya, sa illegal na negosyo nila, sagot ni Ben. Tumingin si Silver kay Philip. How's my sister? Malungkot na tumingin si Philip pabalik sa kanya. As for Amanda, nakaantabay na ang tauhan ko. Sinusundan nila lahat ng galaw nito for her safety. Pag lumalabas siya, laging may kasamang iba, Diego said. She knows already na buhay si Rina Brute. Oras na malaman niya na palabas lang kasal niyo ni Amanda, baka balikan niya si Rina, nag-aalalang tanong ni Ben. Naisip na ni Silver ang possibilities. Malaki ang utang na loob niya kay Amanda, kaya nagpapasalamat siya sa kaibigan. That's why yung partnership ang daan ko, para mapalapit sa kanya. She was surrounded by Felix and John's love-ater. They were known in their field, kaya nahirapan talaga tayong hanapin sila. I'll keep my eyes on them.
As long as ang alam ni Kia na kasal ako kay Amanda, na kay Amanda lang ang atensyon niya. We made her a bit, that's why we need to protect her. Ben, sayo ako aasa sa ebidensya na magdidiin sa kanya. We need to put her behind bars. Ang dami na niyang nasirang buhay, seryosong sabi ni Silver sa mga kaibigan. Noted man, nakapasok na ang spy natin sa kanila. Hindi matatapos ang taon na to na hindi siya makukulong. Ben replied.